Hi, traveling peoples! Welcome to our Region 7 travel vlog, where we will be exploring the maritime route connecting the provinces of Region 7, plus the food and accommodation offers in their top cities. Shout out to Radisson Blu Cebu, Belmont Hotel Mactan, Amaris Bed and Breakfast, Noble Hotel Cebu, Skydeck 360, Hukad Everyday Filipino, Hukad Cafe, Abraham Bohol, Bohol Premium Tours, and Waterfront Mactan. We started our journey by taking a flight from Manila to Mactan, Cebu. We stayed a couple of days in Mactan, Cebu before heading to the South Bus Terminal, where we are taking a bus ride going to the town of Santander. From the town of Santander, there's a 20 minutes ferry ride going to Negros Oriental, docking to the port of Sibulan. From port of Sibulan, we just took another bus ride about 10 minutes going to its capital city, Dumaguete City. After staying for a couple of days, we then ferried going to Siquijor. And after staying again for a couple of days, we traveled to the province of Bohol. And after staying a couple of days, we ferried back to the province of Cebu. And after a couple of days, we went back to our starting point, which is Metro Manila. Most of the time, we are speaking in Filipino language. But don't worry, because if you just speak English or any other language, just navigate the subtitle or caption option of our YouTube channel. We worked hard on embedding English subtitle for this video, so enjoy! If you plan to book hotels, tours, or any other activities using Klook, you can use our discount code TRAVELINGPeoples. Hi, traveling peoples! Good morning! This is our first day here in Mactan, Cebu. Kung makikita nyo yung background natin is yung Mactan, Cebu International Airport kasi dito tayo currently nagstay sa Waterfront Mactan Airport Hotel and Casino. So, our top 3 favorite while staying here is first is yung convenience. Kung mapansin nyo, napakalapit niya sa transportation hub. Pagkalapag pa lang ng eroplano, tumawid lang kami ng kalsada and then nandito na tayo sa accommodation natin. And kung gusto nating gumala, so just across yung mga taxi, mga buses, pwede mong sakyan. Number 2 is yung food. Na-enjoy talaga namin kanina yung breakfast buffet. And after nung breakfast buffet, nagmerienda pa kami. So, looking forward sa dinner din nila. And number 3, hindi ko talaga to in-expect kasi akala ko maingay dahil napakalapit niya dun sa mga naglalapagan na eroplano. Pero, nakatulog kami ng maayos. And comfortable din yung sheets ng rooms nila. So, tara, explore natin yung hotel pa. What up, traveling peoples? So, our adventure of Region 7 travel begins here at Mactan, Cebu Waterfront Airport Hotel and Casino. So, ayan nga, this afternoon guys, sabi nga namin sa inyo earlier, magsuswimming kami. So, super calm ng ambience dito sa pool area. Ayan, kung mapapansin nyo, papakita namin sa inyo yung view later. And napaka sarap lang magbasa habang tinitingnan mo yung mga nagsuswimming. So, ayan. Swim, swim, swim.
So, syempre, swim-swim kami dyan. Talagang in-enjoy namin, nagpakapagod kami kasi by dinner time, magdi-dinner buffet kami. So, antay lang kami, pahinga, and then balik sa pool, and then back to Uno Restaurant. Tara, samahan nyo kami. What up, traveling people? So, it's already dinner time at nandito na naman nga kami ulit sa Uno Restaurant, yung official restaurant ng Waterfront. So, grabe guys, pagpasok mo pa lang, una na talagang makikita mo dito sa dinner buffet nila is yung paella. Then second, yung lechon na kailangan yung matikman kapag pupunta kayo ng Cebu. So, ayan na, magsa-start muna kami with appetizer. Eto siya, grabe nakakarami na talaga kami yan dahil sa sobrang sarap. Ang daming choices. Grabe. So, ang pinaka-favorite namin is yung baked scallops plus lechon and cheese wheel. Biruin mo, ginawa dyan yung pasta namin. Amazing. Mahal daw yung cheese wheel na yan kaya sinulit talaga namin. Ang sarap. After nito, inantok kami and ready for our next adventure. Hi there, traveling peoples. Day 2 here in our Region 7 travel itinerary vlog. So, from Mactan Airport sa waterfront, our second accommodation is Belmont Hotel Mactan. So, located to dito sa Mactan New Town. Township siya by Mega World. And medyo mataas pa yung taas ng araw. So, antay-antay lang tayo dito, chill-chill lang. And then, magpapagupit tayo. And then, punta na tayo dun sa beach. Later, show namin sa inyo. So, tara! May complimentary shuttle service ang hotel papunta sa Newtown Beach. Maganda siya. In fairness, meron ding pwedeng pag-orderan ng mga drinks mo. So, we ordered yung mango shake and then pizza plus yung Mexican dish. Favorite ko yan. Ang sarap. Hello, traveling peoples! Lovely afternoon. So, ayan nga. Ngayon, naka-check-in nga kami sa Belmont Hotel at isa dun sa mga amenities na meron sila is yung access dito sa Newtown Beach. So, ayan guys, tignan nyo. Ngayon is around 5:15 p.m. And ito yung best time na mag-swimming ka kasi yung tubig medyo mataas siya, high tide. So, ayan. Tapos yun, hindi na din siya ganun kainit. Kaya ma-enjoy mo talaga yung beach. Tapos guys, pwede din kayong umorder sa beach cafe na meron dito. So, they are offering mocktails. And yun nga, we had pizza and soft tacos. Grabe guys, sobrang sarap lang niya while seeing and looking at the view. So, kaya come and visit Belmont Hotel, Newtown. At siyempre, nung gumabi na, sinulit talaga namin. Lumipat naman kami sa swimming pool ng Belmont Hotel, Mactan, Newtown. Hi, traveling people! So, from the beach, lumipat tayo dito sa pool area ng Belmont Mactan. So, tara, swimming na tayo. Hindi pa nakontento after ng ilang strokes, lumipat naman sa fitness center, ang gym nila. At syempre, while waiting for our dinner, picture-picture din ang nakarobe sa aming hotel room. Lovely evening, traveling people. So, we're here at the in-house restaurant of Belmont Hotel Mactan and we will be trying their favorite dishes. So, what we have here right now is the paella. Mactan paella. We also have here the Calillos de Cebu. And this one, guys, I think I will gonna love this one. So, this is the pork hock sinigang. It's like they have the crispy pata. Turn the crispy pata into sinigang. So, yan.
Let's eat, guys. Sobrang appetizing nito and for sure may enjoy namin. Lahat ng favorite naming dalawa ni Nate nandito. So, Nate loves paella, as you all know. And I love soup, sinigang, and beef. So, tara, let's eat, guys. Hindi pa nakontento, gumising pa kami ng maagang maaga para itry naman ang breakfast buffet. Sa sobrang sarap ng breakfast, nag-stay ata kami dito hanggang mag-last call na. So, mga few hours na lang para mag-prepare for check-out. Paglabas namin ng hotel, malapit lang doon yung simbahan, yung Santo Niño de Cebu Mactan. So, nag-pray muna kami bago dumiretso sa aming next accommodation, which is Amaris Mactan Bed and Breakfast. Hi there, traveling peoples! So, on our third day here in our Mactan Cebu stay, we are booking an Airbnb. And okay yung mga positive reviews niyan, nakita namin sa Facebook and TripAdvisor. So, it's called Amaris Bed and Breakfast. So, napakalapit niya sa kaganapan dito sa Lapu-Lapu City. And surprisingly, maluwag yung room. And comfortable din yung bed. And I think good to for 3 people eh. Pero ito lang yung i-occupy namin, which is I think king size bed. Kasama na rin yung breakfast. So, DM nyo lang yung Facebook page ni Amaris Bed and Breakfast para sa rates nila. Kasi, syempre, as the vlog goes on, baka mag-iba yung prices. So, much better kung sila na lang yung i-message nyo. And, eto, may study table din dito. And okay din yung internet namin. So, rest lang kami and then libot-libot. May nakita kaming massage na malapit, Lomi Spa. So, tingnan natin kung makapagpamassage tayo. Sa kabilang kanto ng Amaris Bed and Breakfast, nandun yung Lomi Spa and yung coffee shop na to na pinagtambayan namin. Nung dumilim na, dumiretso na kami sa malapit na tourist spots. Isa sana sa ginugol namin is yung Cordoba Bridge, yung kung pwedeng lakarin siya ng mga tao. Kaya lang, may certain time pala. So, nung time na yon sarado na. So, hindi na kami nakapaglakad. So, dumiretso na kami dun sa 10,000 Roses. Mas maganda sigurong pumunta dito kung hindi weekend or holiday. Kasi, mas ma-appreciate mo siya. Nung pumunta kami, sobrang dami ng tao. Anyways, bucket list check. After nito, umuwi na kami sa Amaris Bed and Breakfast. Kinaumagahan, ayan, nag-breakfast. Sayang, no, maaga ang check-out namin kasi dadiretso na kami pa Negros Oriental. So, nag-taxi kami pa South Bus Station. Good morning, traveling people. So, ayan ngayong araw na to, papunta na kaming Dumaguete. And from Amaris, nag-grab lang kami papunta dito sa South Bus Station. And then, going to Santander kami. And dun sa port na yon, Liloan Port, mag-take kami ng fast track going to Dumaguete. So, sabi nila around 6 hours because of traffic yung biyahe from dito to Santander. Tapos yung going to Dumaguete via fast track is around 45 minutes. So, yan. Papakita kami ng mga clips sa inyo later, guys. So, check that out. Ceres Bus ang sikat na transportation dito sa Region 7. May mga stopovers going to the town of Santander. And ma-enjoy mo rin naman yung mga dadaanan mong mga lugar, yung scenery ng locals' daily living, at saka yung mga constructions na rin, and beaches. Ibababa ka ng bus sa mismong Port of Liloan, Santander. So, ayun, bumili kaming ticket, and in-enjoy ang view kasi within 20 minutes, nasa Negros Oriental Province na tayo! Halos every hour or 30 minutes naman ang biyahe ng ferry papunta sa Port of Sibulan, galing sa Santander. At lalakarin mo lang yung
patungo yung highway na yan at mag-aantay ka ng bus para makarating ka sa Dumaguete City. Siguro yung biyahe almost 20 to 30 minutes lang. And pinalaundry muna namin yung damit namin before our guesting sa 93.7 Energy FM Dumaguete City. We're very grateful kay Papa Miko sa pag-interview sa amin at pagpapahintulot na makapag-hi sa mga Dumagueteños. You could, come again, di ba? Hello, traveling people! So, ayan nga, finally, nandito na kami sa Dumaguete City. And kanina pala, guys, to give you information, from Liloan Port going to Sibulan Port, approximately, hindi siya nag-range ng 45 minutes. Siguro mga 30 minutes lang. And then, after nun, ayun na nga, nandito na kami sa Dumaguete. So, sinimula namin yung araw by eating dun sa nirecommend na food, na restaurant ni guard ng Go Hotel. So, tawag sa kanya is Foodnet Restaurant. So, ayan, ngayon nandito naman kami sa, ang tawag dito ba, Baywalk nila. So, ayan. Sobrang lively, ang daming tao, ang dami rin pwedeng kainan. And later, magko-coffee kami dun sa isa sa mga coffee shop dito sa Baywalk. Tara na! Isa sa mga mission namin dito while in Dumaguete ay tikman ang Sans Rival. So, na-accomplish naman namin yon doon sa sikat na resto nila ng San Rival. After nun, naglibot-libot uli kami, nagpa-picture kami dyan sa Dumaguete Me, and then pumunta rin kami sa Robinson's Place, Dumaguete, and then binisita na rin namin yung Dumaguete Cathedral. Ito kasi yung oldest stone church dito sa Negros. Hello, traveling people! So, ayan nga, nandito na kami sa bilihan ng ticket going to Siquijor. So, fast trap siya. Ipapakita din namin sa video na to yung schedule. Hindi dito yung port, guys. Dito lang yung bilihan. So, lalakad pa kami dun sa kabilang side para makapunta dun sa fast craft. Actually, parang may 3 or 4 shipping companies. Oo, merong 3 or 4 shipping companies na nandito. So, for example, ito, Montenegro Lines, meron siyang 650, 11, tas 330. Tapos yung iba naman, may 7, may 9, tas may 12. So, hindi nila pinagsasabay-sabay parang ipinagatian nila yung schedule. So, tara, maglabas muna tayo kasi 12:30 pa yung biyahe, so magkakape muna tayo. Medyo late na yung biyaheng nakuha namin. Pero opportunity ito para makapaglibot pa sa Dumaguete City. So nakadaan kami sa Silliman University. After nun, dumiretso na kami sa port. So ayan yung itsura ng port nila. Ayan yung waiting area. Wala naman delay that time. Bibili lang sana ako nitong potato corner. Kaya lang, siguro nag-CR yung tao. Anyways, ayan, papunta na kami sa port and in-enjoy uli ang dagat. So, ang biyahe dito around mga 1 hour, if I'm not mistaken. Tapos, andyan na siya sa port of Siquijor. Harang bagong constructed lang tong port of Siquijor, ha. Mas pinaganda siya, which is good for tourism. Hi, traveling people! So, kakaland lang natin dito sa Siquijor. So, kung makapansin nyo, ayun yung port na nilakaran natin. Ayun. So, pag naglakad lang tayo 5 to 10 minutes, kita nyo na agad yung welcome to Siquijor, yung simbahan. Tingin ko, ano yan, old style. So, pasukin natin kung ano makita natin. So, eto na. Nilibot na namin yung simbahan. Eto yung St. Francis of Assisi Church dito sa Siquijor. After nun, nakakontrata na rin kami ng tricycle papunta dun sa Cambugahay Falls. Actually, pwedeng yung renta mo sa tricycle is whole day. Kaya lang, ay na lang yung nilolooking forward namin, Cambugahay Falls, kasi short lang talaga yung stay namin sa Siquijor. Pero looking forward to come back. Hi, traveling peoples! After 135 steps, ayun yan. No? Ayan, tingnan mo yan.
So after 135 steps, nandito na tayo ngayon sa Cambugahay Falls. So may entrance fee pala to na 50 pesos per head. So okay naman yung water. So tatry natin yung famous sa TikTok, yung lumalambitin. Tara. Hi traveling people! So, magsa-sunset na ang ending para matour yung Siquijor. Nag-rent talaga kami ng private tricycle. So, medyo for us, pricey yung price. Parang around 1,500 to 2,000 pesos yung price range niya. Pero I think it's understandable kasi kung mapapansin nyo, yung distance ng bawat town sa isa't isa, mahaba talaga. So, for example, San Juan, 12 kilometers. So yung San Juan, nandyan yung mga bars, yung mga magagandang hotels. And then Lassi, town of Lassi, 32 kilometers siya. So diyan kami pumunta kasi nakikita namin sa TikTok yung naglalambitin sa fall. So nakita nyo naman yung ending ng video, di ba? Ang ganda. So ngayon naman, since Siquijor, it's an island province. Actually, isa to sa one of the top 3 smallest island provinces in the Philippines. And since napapaligitan siya ng dagat, okay ang seafood dito. So we're looking forward na for dinner, na-try natin yung seafood. Tara! Normally, around 6 p.m. sa Siquijor Boulevard, maraming nagbebenta ng mga seafood. Kaya lang, nung araw pala ng visit namin is may Christmas party sila na late na. Pero ayan, may nadaanan din kami mga souvenirs from Siquijor. Nakita rin namin yung sunset dun sa Siquijor Boulevard at isa sa mga beaches nila. Nang gumabi na, ayan, nag-coffee kami sa Jainins Cafe and the next day, bayahe na tayo uli sa ating next province, ang Bohol. Hello, traveling people! So, ayan nga, sobrang excited ko na kasi finally we're back here sa pinaka-paborito kong province of the Philippines, the province of Bohol. So, nandito na nga kami ngayon sa port kung saan kami bumaba galing sa Siquijor to Bohol. And ngayon, i-figure out lang namin kung ano yung sasakyan namin papunta dun sa accommodation namin. So, check that out. So, ayan nga guys, napagtanong-tanong na namin. Meron palang dalawang options para makapunta dun sa pupunta namin. First, you have to get a tuk-tuk. So, yung mga price niya is 500 or a car, which is 700 pesos. Nasa arrival area siya ng pier, tas may mga nag-aabang. So, feeling ko, ayan yun. Sila yan dyan. The second one is yung tricycle, which is 30 pesos. And bus and jeepney na nag-range ng 50 to 80 each. And tricycle again. So, that's port to Dao Terminal via tricycle, around 15 minutes. Napagtanto namin na mas mura pa rin yung pagkuha ng tuk-tuk kahit around 500 pesos siya. Kasi dito sa tuk-tuk, dalawa na kami dito eh. Eh kung magko-commute kami, mas lugi kasi magta-transfer ka pa and everything. Hi traveling people! So we've decided not to take the tricycle na lang going here. And we're now here in Abraham, Bohol. So, eto ang bed natin for tonight. Plus, very near siya dito sa pool area. Actually, meron pa silang isa pang pool area. Later, vivisitahin natin. So, mag-freshen up lang kami dito to prepare for our visit dun sa mismong town center ng Panglao to eat lunch and everything. So, tour namin kayo later. Tara! Okay naman yung vibes dun sa Abraham Bohol. Malinis din yung room ay yung pinaka-importante. Hindi na-activate yung rhinitis ko. So, lumabas muna kami para kumain sa inyong trip namin, American food. And then after nyan, nagkape din kami from Bose. And nung hindi na masyadong mainit, lumibot na sa Alona Beach. Top traveling people, so ayan nga, nandito na kami ngayon sa Alona Beach and naglalakad-lakad kami. Then we'll try na balikan yung place kung saan kami nagstay before. Kasi for us, yun yung pinakamagandang spot. Pero sobrang laki ng difference niya back then. Yun.
So tara, tingnan natin. Hopefully, same pa rin yung dun sa area na pinagstayan namin before. So tara! Mahaba yung nilakad namin sa Alona Beach. Nakakalungkot lang na wala na doon yung Alona Tropical Beach Resort. Ayun kasi yung first resort na napagstayan namin, na-enjoy talaga namin doon. Kaya lang wala na siya. Pero yan, naglibot na lang kami bago bumalik sa aming Abraham Bohol. Ang ganda ng swimming pool doon, in fairness, na-enjoy talaga. So, ang tagal kong nag-swimming doon. 'Di ba? Para may pagkanipa hot vibe. Tapos may isa pa silang swimming pool. Ayan, tsura niyan pag gabi. And nung nagutom na kami, kumain kami sa isa sa mga pinakasikat. Ito, yung Barwoo. So, okay naman yung ano niya, yung pagkain na tikman namin. Lalo na yung pasta. After nun, bumalik kami sa Abraham Bohol. And chinek namin yung internet. Okay rin naman. Very reliable ang internet. Nakapag-work from home ako. And by the way guys, paggabi may bar sila dito. Pero of course, hindi ako uminom, binidyohan ko lang si kuya. And then the next day, in fairness, ang breakfast, healthy, may fruits and gulay. So sulit na rin talaga. So kumain muna kami and then sinulit namin yung swimming pool. Kasi nga ang ganda, tsaka meron pa silang pa-flamingo ba yun, no? And then lumipat pa kami doon sa isa pang swimming pool na walang tao. After nun, check out. So, nagbiyahe kami pa Tagbilaran City. Nag-coffee uli. So, may nakita kami, parang rooftop coffee shop siya. Inantay dyan ako ni Lisel. Kasi ako, gumala pa ako dun sa National Museum. Biruin mo, may branch ang National Museum dito sa Tagbilaran, Bohol. And maganda siya, impressive. Marami ako natutunan. So, paglabas ko ng National Museum of the Philippines, Bohol branch, across that is yung parang plaza nila. Ang cute ng mga ibon. And then, ayun na nga, ayang Tagbilaran Cathedral. Maganda yung mural, may Filipino element ka makikita. After nun, bumiyahin na kami, nag-check-in na kami sa Ocean Jet at nag-antay sa Port of Tagbilaran. Ayan ang itsura ng Port of Tagbilaran. So, we are bound back to Cebu Province. Going to Cebu Province, at of course, dadaan kami sa Cebu City, no? Isa talaga sa ginogol namin is mapuntahan na finally ang Cordova Bridge. Kasi kung hindi nyo natatanong, hindi na po San Juanico Bridge ang longest bridge sa Pilipinas. Ito na po ang longest bridge sa Pilipinas, ang Cordova Bridge, at billion project yan ng government, ha. Very happy. Dumaan yung barko namin sa ilalim niya. And ito na, Cebu City na kami, Port of Cebu City. Very busy talaga siya, as in. And ito ang nightlife, malapit na magdilim. And talagang sinadya namin yung taxi. Sabi namin kay taxi, daan tayo sa Cordova Bridge. Hello, traveling people! So ayan nga, nandito na kami sa Cordova Bridge, $1 million bridge. O, dali! Hello, traveling people! Sandiyan pala kayo. So, ayun nga, from Bohol, nandito na kami ulit ngayon sa Cebu City. And before nga kami pumunta sa aming accommodation, which is the Noble Cebu Hotel, nag-decide muna kami na kumain dito sa isang fancy restaurant dito sa Cebu City. So, later on, ipapakita namin sa inyo yung mga food na kakainin namin. So, balik lang muna ako sa pagbabasa habang hinihintay. After ng dinner, dumiretso na kami sa Noble Hotel Cebu. Second time namin dito. And we're very happy. Ang laki ng pinagbago positively ng Noble Cebu Hotel. Unang-una na doon, meron na silang buffet breakfast sa pinakamataas na roof deck around Cebu City, ang Skydeck 360. Ayan yung itsura niya. Ang ganda. So, pwede kang mag-alfresco. And, ayan. Nakita namin yung sunrise. And yung views. And, syempre, ang breakfast is binabalikan. Okay naman yung breakfast. So, yung mga favorites namin nandito. May mga ulam. May fruits. Diba? May sweets. So, sulit na. After nun, naglakad kami papunta sa pool. And then, nag-gym. Ayan, gym. Ayan ang gym.
And then, ayan, may garden din sila dyan. And may cute na pusa kasi pet-friendly ang Noble Cebu Hotel. By the way, after nyan, sinamahan ko lang si Lizelle. Magandang umaga, traveling people. So, ayan nga, ngayon, nag-breakfast buffet kami dito sa Rootec 360 Restaurant. So, ito yung in-house restaurant ng Noble Cebu Hotel. So, nung unang punta namin, guys, yung may breakfast din yung Noble Cebu Hotel. Pero naka-ano siya, parang naka-a la carte meal. Ngayon, meron na silang breakfast buffet, which is very nice. Tapos, makikita mo siya or mag-breakfast ka sa 360 degrees ng Cebu. So, very nice talaga. May ipapakita ni Nate sa inyo. Kung saan naka-display yung doon talaga sobrang ganda ng view. So, tara, kain na tayo. Ito ang breakfast ko. What up, traveling peoples? Lovely afternoon. So, ayan nga, di ba nasa Cebu kami at hindi pwedeng mawala ang pag-visit namin sa San Babe? Phuket. So, nandito ka tayo ngayon sa Ayala Terraces and meron silang branch dito. Tara! Looking for Filipino comfort foods? Hukad Everyday Filipino is the place to be. Indulge in the finest native Filipino cuisine and immerse yourself in the authentic Filipino dining experience with their charming wooden interiors, communal long tables, and exceptional service which beautifully showcases the warmth of Filipino hospitality. Some of our top favorites are cheesy bangus, adobo flakes tortang talong, sizzling spicy bistec, dilis tinapa garlic pancit, and puto with dips. So this one is in Ayala Center, Terraces, Biliran Road, Cebu City. After nyan, pupunta naman kami sa One Mango Avenue for the other brand, Hukad Cafe. What up, traveling people? So, ayan nga, nandito na kami ngayon sa another branch ng Hukad, which is yung Hukad Cafe. And ngayon, since it's, merienda time, magta-try lang kami ng mga konting merienda. At the same time, ako, magko-coffee ako. So, ang tinry ko ngayon is yung kanilang Viet Coffee, one of the best seller. And si Nate, dahil sobrang init na siya, ita-try niya is yung Sun Mig Light. So, tara guys, pasok tayo. Nga pala napansin ko, pagpasok mo dito, mayroong napakagandang wall art. So, definitely magpapapicture tayo dyan. Sobrang aesthetic, very minimalist ng loob. Kaya, for sure, gaganahan kaming kumain. So, tara na. Apart from the aesthetic ambience of the cafe, good thing din na meron na rin silang alcoholic drinks. Well, hindi lang ako naghahanap niyan, of course. So, very happy. So, since merienda to, ang tinry namin is yung mga sweets like Milo and milk croquettes. And, yung bago nila, lechon burger. Wow! Iba, amazing. Isa pa pala sa ibibida ko is itong ube cheese scramble. The best. Good evening, traveling people. So, ayan, it's dinner time again at nandito kami ulit sa Skydeck 360 Bar, Resto, and Lounge. So, ayan. Share namin sa inyo later yung mga kakain namin for today's dinner. So, check that out, guys. The Skydeck 360 Resto Bar and Lounge provides a truly breathtaking experience, allowing you to savor your meals and cocktails while gazing out at that panoramic 360-degree view of Cebu City. Indulge in their delightful breakfast buffet or savor a romantic dinner setup, both of which are customer favorites. And of course, don't miss out on the opportunity to try their delectable gambas, a true highlight of their menu. Set, girl.
Hello, lovely people of traveling people. So, ayan nga, nandito na kami ngayon sa aming last 3 days ng Region 7 adventure. And we decided to stay here at Radisson Blu Hotel. Let us give you a tour. First, ito yung room namin. Ang ganda niya, di ba? And ito yung view. And itong hotel na to, katabi lang niya yung SM Cebu City. So, anytime pwede kami mag-shopping. Very grateful din kami ito sa welcome na complimentary na nagre-represent ng mga snacks ng mga Cebuanos. And ito yung banyo. Grabe yung amoy nung shampoo, sabon, ang babango talaga. So, ayan, nag-lobby lounge din kami para itry yung cocktail nila. And nag-visit na rin kami ng ibang rooms. Nag-request kami for our next visit. So, ito yung business lounge. So, normally, pag nasa, I think, 19th floor and above, so, technically, business lounge yung pwede mong gamitin. So, pwede kang tumambay dito. May mga books. Meron ding meeting rooms. And, yeah, pwede ka rin dito mag-breakfast. And meron din silang mga, like, for example, afternoon snacks. So, diyan ka lang pwedeng tumambay. Sana matry din namin to, no? Ayan yung nila for afternoon snacks. Mga croissant. Yeah. Very happy for this one. Next naming tinur is yung spa nila. Magpapamassage kami dyan bukas. And ang ganda ng itsura. So exciting. And mukhang relaxing talaga yung ambience. High quality yung ginagamit na oil. Lovely morning, people of traveling peoples. So, ayan nga, it's another morning, another breakfast buffet. So, we're here still at Radisson Blu and we are trying the Feria breakfast buffet. So, tara, kain na! Na-enjoy talaga namin ang breakfast buffet sa Feria Restaurant. Kompleto siya, maluwag din yung space, and napakaraming options. Busog na busog kami, na-enjoy namin, at sa sobrang kabusugan, na-realize namin, kailangan may gawin kami for that day para naman makabawi at makabawas ng calories. So, after enjoying this wonderful breakfast, na merong Filipino, may Chinese din kami nakita, and European, and international talaga, nag-decide kaming lumabas ng hotel para i-discover naman yung mga nearby tourist spots. Staying at Radisson Blu, madali mo lang mapapuntahan tong Yap San Diego Ancestral House, itong Casa Gorordo, and walking distance lang din yung statue ni Raha Humabon. Very inspiring si Raha Humabon, knowing na may dating hari dito sa Cebu. And chinek din namin yung simbahang malalapit. Nung pumunta kami, actually, malapit nang magsinulog. Ilang araw na lang, sinulog na main event. So, medyo marami talagang tao. Doon lang kami nagtagal. Kahit sa Plaza Independencia at saka sa Fort San Pedro, maraming tao. Pero, ang ganda, no? Ang gandang malaman na very historic talaga itong Cebu City. At kung di nyo natatanong, meron na rin palang National Museum of the Philippines branch dito sa Cebu City. Pinuntahan din namin. And of course, pwede ka rin palang magpicture malapit dun sa Cordova Bridge. Pagbalik namin, ayan, may design na rin ng sinulog. And ready na kami for our massage. Hi traveling people! So,
dito na tayo para mag-relax. Balik tayo dito sa Radisson Blu Cebu sa spa nila. And just an FYI, so meron silang mga underwear, disposable underwears dito na complimentary. So pwedeng ito na yung isuot mo kung ayaw mo malangisan yung underwear mo, especially kung yung underwear mo mahagal like Gucci, Louis Vuitton, etc. So palit lang tayo ng disposable underwear and ready to begin the massage. After that 60 minutes wonderful massage, we are ending our day at a dinner buffet at Feria Restaurant. Meron din sila dong Anli Wine kung gusto nyong mag-avail. So, I think that day ang theme is international menu kasi marami kaming mga international cuisines na nakita and na-enjoy talaga namin yun. We feel really grateful na isa kami sa mga vloggers na nalibot na ang buong Region 7. And we're very happy na successful talaga. Sana marami pang makadiscover ng Region 7 kasi napakaganda talaga niya. Bukas, lilipad na kami pabalik ng Metro Manila. At after 2 weeks, antayin nyo lang, Region 6 naman ang lilibutin natin. Sana masamahan nyo kami at sana makapag-travel din kayo at mapuntahan ang mga napuntahan namin. See you on the next vlog and let's cheers for that! Good evening, ma'am, sir. This is your wine that you're doing, Genesis Shura. Cabinet sa ganon from Chile. Would you like me to offer first? Sige po. Excuse me. Is it first? First na daw.